Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karabin natin, kapapasok lang, grabe. Walang nagawa, Trillanes nagulantang sa matinding utos ng Interpol. Tevez Boying, yan mga karabin natin ang ating alamin, no? At bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. No, ayon po kay Trillanes, yung pagkaka-aresto po kay Tevez ay sa pamamagitan po o pagtulong po ng Interpol, International Police. Hindi, International Police Command yata yun. Teka lang, para sigurado lang tayo. Mahirap po yung nagkakamali tayo sa simpleng bagay. Ang Interpol po, ang kahulugan po talaga niya ay para pag nagsimula tayo, tuloy-tuloy na. Wala. Nakita ko na kanina yung meaning ng yun. Basta Interpol. Okay. Hindi, meron pa po eh. Sige. Yung Interpol po, alam na po natin yan, no? International Police. Pwede po ba na yung ginawa ng pag-aresto kay Tevez, ayon kay Trillanes, pwede po bang mangyari yan? Ayon po dito, basahin lang natin to sinabi ni Trillanes, ang pag-aresto kay Tevez sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung papaano aarestuin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant. Okay. Grabe itong si sa Trillanes mga ka-review. Talagang napakalayo na po ng issue, no? Kaya dating Pangulong Duterte. Dito po sa issue naman kay dating Congressman Arnold Potives, mga ka-review natin. No? Pero pilit pa rin po nilang dinidikit. Diyan na nga pong sinasabi natin, ha? Sa bawat may lalabas na mga issue, no? Mga hot issue, no? Mga maiinit na issue sa ating bansa, palagi pong nakadikit, dinalawit ang, di ba? Pilit idinidikit ang mga Duterte. Grabe naman ito si Trillanes. Hindi pa rin nagbabago, ha? Move na rin kung, ha? Mag-move ka na, Trillanes. Gumawa ka naman ng ibang ng ibang technique, di ba? Technique yan ng mga dilawan eh. Kaya talagang kuwang-kuha mo yung technique na pinamana sa inyo ng mga dilawan. At kapag padadaanin din ito sa Interpol, ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Tevez nung binaba ng Interpol ang Red Notice o International Warrant of Arrest niya sa Timor-Leste Police. Hindi ito nag-request ng validity of the Red Notice, kundi hinuli agad si Tevez. Okay. Alam po ninyo, sa biglang tingin, no? Parang tama si Trillanes, ha? Interpol, International Criminal Police Organization. Ang pag-aresto kay Tevez sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police. O, di ba? So hindi po, ganito po 'yan, no? Bakit po si Tevez doon po sa Timor-Leste? Ang Timor-Leste po ay relatively batang siya, no? Batang bansa siya rito sa Southeast Asia. Kung hindi ako nagkakamali, sa Indonesia magaling. Yung humiwalay sila. Okay. Dahil diyan, wala pa po tayong na-establish na extradition treaty kasi bago pa lang silang bansa eh. Wala pa tayong treaty. Ngayon, hindi mo mare-request kung wala kang extradition treaty, hindi mo mare-request yung direkta, no, na isuko nyo si kasi wala tayong ugnayan na ganun eh. Pero hindi rin naman tayo magkaaway. Actually, hindi ko alam kung minimembro na sila o formal na yung pagme-member nila sa Southeast Asia kasi batang-bata eh. Kahihiwalay pa lang eh. Kaya yung nagsabi na pwede bang humiwalay yung mga lugar? Pwede eh. Timor-Leste, nakita nyo? Humiwalay sa Indonesia. Marami na po humiwalay. Singapore, humiwalay po yan sa Malaysia. Di ba? Kaya yung sinasabi nila na Mindanao,
Ako, taga Luzon ako. Ayaw kong humiwala yung Mindanao. Pero kung napagpasya ng mga taga Mindanao yan, may legal remedy na po yan. International. Anyways, dito po tayo, no? Hindi po dahil kaaway natin yung Timor-Leste. Meron kasi tayong mga wala tayong extradition treaty dahil hindi natin sila masamang bansa sila, no? Ayaw natin makipagkaibigan. Pero itong Timor-Leste, dahil relatively bata pa sila, hindi pa tayo na nagkakaroon ng treaty. Kaya may mga request tayo, no? May request tayo na ganoon. Tapos miyembro tayo ng Interpol. Ayun yun eh. Tayo po ay miyembro ng Interpol. Kaya po yung international police na yan, tinignan ko rin para sigurado, ngayon lang, bago, kasi mahirap na magkamali uli. Tinignan ko rin, nakalagay talaga tayo na tayo po ay, hindi po, mapupunta po siya sa atin dahil Interpol po ang humuli. Interpol po sa pamamagitan po o pakikipag-ugnayan po sa Timor-Leste Police. Okay? So mapupunta po siya rito. Hindi po natin alam kung paano po yung procedure pa. Pero Interpol po siya dahil miyembro tayo ng Interpol. Ulitin ko po, tayo po ay miyembro ng Interpol. Kaya dito po sa yung criminal, yung meron pong wanted po sa atin. Wanted na po siya dahil meron ng warrant of arrest mula sa Pilipinas. At tayo yung miyembro ng Interpol. Kaya po may red notice sa lahat po ng Interpol na pwede na siyang hulihin. Yung Interpol naman po nakipag-ugnayan sa Timor-Leste Police. Wala naman pong legal na balakid, no? Para makipag-ugnayan yung pulis ng Timor-Leste sa Interpol. Hindi lang sila pwede yung direkta tayong hingi sa sa Timor-Leste na pauwiin nyo na yan through extradition treaty. Sakay nyo sa aeroplano, kami na bahala. Hindi naman po ganun, no? Okay. Okay, punta tayo rito. Ano po yung pagkakaiba nito? Inuulit-ulit ko, membro tayo ng Interpol. Di ba? Tanong, membro ba tayo ng ICC? Kasi ito kasi ang pagkakaiba nito, bansa po na So yan na nga mga karibin natin. Ito po ang dapat isampal sa pagmumukha ni Trillanes, di ba? Membro tayo ng Interpol, pero hindi na po tayo. Dati membro po tayo ng ICC, pero hindi na po tayo membro ng ICC. Nakita niyo po ba yung pagkakaiba? Di ba mga ka-review? Kung membro pa po tayo ng ICC, pwede. Di ba? Pwede pa silang makialam dito sa Pilipinas. Pero hindi na po eh. natin, wanted po sa bansa natin si Arnie Tevez. Siya po ay merong warrant of arrest dito sa bansa natin. So kung siya po ay nagtatago sa ibang bansa, nag-red notice po tayo sa Interpol na wanted yan sa amin, kahit sino pong Interpol, pwede siyang hulihin. Okay? Sa ICC po, iba po yun, no? Kasi mukhang tama lang si Trillanes sa biglang tingin. Hindi na, ang batas naman po hindi nakukuha sa biglang tingin eh. No? Bakit po? Okay. Tignan po ninyo, nakipagtulungan yung Timor-Leste Police sa Interpol. Sinabi mismo ni Trillanes, ulitin ko, sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force. Kaya po nadakip. Ang tanong, makikipagtulungan ba yung PNP, Philippine National Police, sa ICC? Pwede bang utusan ng ICC yung Interpol? Hindi naman niya sakop yung Interpol eh. Ibang ahensya, ibang grupo po yun ng mga bansa. So hindi po pwedeng utusan ng ICC. Ang sakop lang po ng ICC yung kanyang mga miyembro na bansa, no? Sa miyembro lang po siya. Okay. So kung hindi tayo miyembro, kaya hindi rin niya po sakop yung Interpol. Kahit miyembro tayo ng Interpol, hindi rin po mauutusan ng Interpol. Bansa sa bansa yung Interpol eh. Yung korte, halimbawa, yung korte ng US. Kasi mas direkta tayo, may extradition tayo. Halimbawa, walang Interpol lang ang ginamit. Lahat ng miyembro ng Interpol pwedeng hulihin yung wanted sa US. Okay, di ba? Yung ICC, wala po siyang kapangyarihan na utusan yung Interpol. Magkaiba pang grupo yan. Kaya mali po yan na magagamit po yung Interpol ng ICC. Ay, hindi po. Sino ka naman sabihin na Interpol? Teka muna, bakit? Wala ka naman sa konstitusyon namin. No? Ang mag-uutos lang sa amin, yung mga miyembro naming bansa na merong wanted sa kanila na nakalabas sa
So, ibig sabihin mga karibin natin, gumawa na naman po, di ba? Nagpapakalat na naman po si Trillanes, no? Ng maling impormasyon mga karibin natin na ganito ang mangyayari. Kaya, di ba? Dating Pangulong Duterte, mapaparehas daw kaya Teves yung paghuli. So mga karibin natin, dyan pa lang, no? Makikita na po natin talagang bad shot. Bad shot talaga itong si Trillanes at gumagawa lang ng istorya para mapag-usapan siya. Siraan ng mga Duterte. Hindi niya na po yun magagawa eh. Ha? Iba na po, nakatatak na po sa taong bayan ang tatak Duterte. At nakatatak na rin po sa taong bayan ang tatak Trillanes. Diba? Kaya wala na po siyang magagawa dyan. Bansa nila, tutugisin na siya ng international police. Kasi labas na sa Pilipinas eh. Yun po yun. Yung ICC po, wala po siyang police power. Correct si Aris, wala siyang police power. So hindi niya pwedeng utusan yung Interpol na hulihin niyo si Duterte. Una, wala namang warrant of arrest si Duterte. Sa utak niyo lang may warrant of arrest eh. Actually, hindi nga iniintindi. Hindi po yan iniintindi ni Pangulong Duterte. Mas iniintindi niya pa yung kaibigan niya, si Pastor Kibuloy. Kasi totoo na yung kay Pastor Kibuloy. Yan sa inyo, kwentuhan pa lang. Kwentuhan pa lang yan eh. Di ba? Never pong pwedeng utusan ng ICC yung Interpol. Kaya po yan, kwentong barbero na naman yan sa Trillanes. Ikalawa po, yung kinakailangan na makipagtulungan yung PNP. At ang pinakapinuno po ng PNP, yung presidente po ng Pilipinas, paulit-ulit na nagsasabi na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Delikado kasi yan pag sinabi bigla ni Pangulong Marcos. No, matalino rin si Pangulong Marcos eh. Bakit? Kasi balang araw, pwedeng bumalik sa kanya yan. Yung pakikipagtulungan niya ngayon. Halimbawa po, makikitid kasi yung mga followers minsan ni Pangulong Marcos, hanggang doon lang sila sa pangyari na hanggang doon lang sila sa pangyari na kinakailangan makulong si Duterte. Kaya papasukin na ni Pangulong Marcos yung ICC. Hindi ba pwedeng, akala niyo ba yung mga nagsampa kay Marcos, ay kay Duterte, hindi pa pwedeng magsampa kay Marcos? Pwede rin yun eh. Di ba? Pag nakipagtulungan ngayon si Marcos, hindi niya na pwedeng ikatwiran na hindi tayo membro niya pag siya na sinampahan ng reklamo. Alam niyo, madali lang, naghanap lang yung mga yan eh. Naghanap lang yung mga dilawan, yung mga makabayan black. Naghanap lang sila ng way. Trinay lang nila yung ICC ngayon. Ngayon, pag nag-click sila dyan, lahat na ng presidente ng Pilipinas, hahanapan nila ng kaso para isampa sa ICC. Sinong loko-loko na presidente yung papayag dyan? Alam na nila yan eh. Di ba? Parang people power yan eh. Nung people power, ay umubra kay Marcos. Lahat na ng ayaw ng dilawan na presidente. Ayaw na nila kay Erap, people power. Ayaw nila kay Gloria. Gusto nila i-people power si Gloria eh. Ang susi doon si Ramos pumalag eh. Pinalagan sila ni Ramos eh. Gusto nila i-people power si Duterte. Laos na yung people power kay Duterte. Wala na yan. Dinurog na sila lahat ni Duterte. Kaya wala na pong silang pagtatangka na people power. Nagbago naman na estilo. Hindi na natin kaya yung people power. Huling panawagan natin, 30 lang. 30 lang ang nagpunta eh. No? Huling huling panawagan natin, 30 lang ang pumunta eh. So isa lang po ang ibig sabihin niyan mga karbin natin, talagang sinusukan na po ng taong bayan itong mga dilawan, di ba? Itong nagpapauso ng mga people power, di ba? O nagsimula naman yan sa mga dilawan eh. Di ba? Ibig sabihin lang po, mulat na ang taong bayan sa mga ginagawa ng mga dilawan tulad ni Trillanes, Rizon Taveros at nung iba pa, di ba? Na mga Dilima, di ba? Na mga active pa rin sa mga propaganda, no, laban sa kanilang mga kaaway sa politika. Hindi lumaban ng patas, di ba? Kasi hindi naman talaga nila kaya. Diba? Kaya medyo dirty tactics po ang gagamitin nila para, di ba, magkaroon ng tsansa. Pero wala na po siguro. Kayo, mga karibin natin, kung naniniwala pa rin po ba kayo sa mga dilawan, di ba? Well, may kanya-kanya naman po tayong opinion, no, di ba? At saka paniniwala. Kung kayo po ay naniniwala na mapapabuti po ang ating bayan sa kamay ng mga dilawan, go, ha?
suportahan niyo po sila. Di ba? So yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga nararamdaman, reaksyon patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.